guys, mukhang nagkaroon ng tensyon sa paghihintay namin dahil may isang nag-clock guys. Ang siste, complete clock din itong inabangan natin guys, at may nakapag-clock na nga sa club natin na napakaswerte. Nakakakaba guys, ayan na, bawat lahat lumilipad, tumatayo sila. So may chance pa rin naman itong hinihintay nating ibon guys. Kapag dumating lang ito this time around of before 6 PM, magkakaroon siya ng chance through speed computation. So magkakaroon sila ng tinatawag na parehas na puntos sa speedan, magkakatalo ang mga ibon guys. So knowing sana makarating pa ang ibon na hinihintay natin ngayong araw na to, upang sa ganon ay magkaroon din ng magandang laban ang tinatawag na point system dito sa ating SDR na ginaganap dito sa Tarlac City. So guys, wait tayo at may oras pa. Nasa speed pa ng 900 plus ang hinihintay nating ibon ngayon, kaya't malalaman natin yan kung suswertihin ba si Sir Ace or magpa-flop. Malalaman natin yan mamaya guys. Meanwhile, ayan, kaya't idinaan na lang nga ng mga tropa sa pag-inom-inom habang naghihintay sa paparating na ibon. Nawa ay makarating pa ang ibon na ito, pero yun na nga, dahil nga sa sounds na ito, kaya't mas minarapat na i-voice over na lang ng inyong lingkod ang mga kaganapan para maiwasan natin ang mga restriction ni Lolo. Pasensya na guys. Kita nyo pa rin naman guys ang kasiyahan, di po ba? At ito ang sarap ng pag-aabang ng ibon mula sa karera. So sabi ko nga sa inyo, kapag inilabas sa ating loft ang mga ibon ay hindi na sa atin yan. Kapag iniloob ng ating Panginoon na bumalik at magkaroon tayo ng tagumpay sa larangan ng sports na ating pinasok, naturalmente pagpupunyagi, pasasalamat at papuri ang siyang naibubulalas ng isang nagwagi. Bigla nga silang napatayo sa lumilipad na ibon na to guys. Ito pala ay ibon sa kapitbahay na binitawan. It's a prank! Kaya biglang natigalgal ang ating mga nag-aabang, pero ganun pa man sila ay matamang naghihintay pa rin sa pagdating ng ibon na ating hinihintay. Complete clock ito guys, kaya talagang napaka-intense ng paghihintay. False alarm! Wait tayo guys. Ayan na nga, medyo lumalalim na ang maghapon, pero wala pa kaming napaparating na ibon na aming hinihintay. So mukhang hindi na maganda ang pag-aabang natin sa unang araw, pero ika nga, meron pa ring second day na pwede nating may clock ang ating ibon. 2 days race nga po pala ang karerang ito mula sa Catbalogan Summer.
So guys, ang oras ay 5:35 PM dito sa aking relo, no? At ang ating speedan pa ng ating ibon guys ay pwede pa siyang umispeed ng 900 plus nitong mga oras na ito. So 2 days race nga itong ibon guys, at tinatawag nga natin na hanggang 600 ang kanilang minimum na cut off ng kanilang speed para ma-qualified pa sa 1 point na tinatawag. So 1 point to nga ang pinagtatalo na ngayong oras nito. Kaya't malaki pa ang tsansa ng ibon ng ating hinihintay ngayon. So hindi pa tumataob ang baso guys, kaya't nakaangat pa ang mga liig ng mga naghihintay sa ngayon. So buzzer beater ang hinihintay natin guys, na pwede possible overall winner kapag inuwian tayo ng ibon na ating hinihintay ngayong mga oras na ito. One eternity later. Na nga guys, nga ang ating hinihintay at hindi nga nakauwi sa ating inaabangang lock ang ating kaibigan na pinauwi niya sa Catbalogan Summer. Kaya't minabuti ng inyong lingkod na makauwi na, at nagpapa-update na lang ako kung ito ay darating nga sa second day. At nagkataon nga na hindi tayo inuwian ng ibon na ating iniintay. So ganun talaga guys. At ika nga, better luck sa susunod na karera. Eventually. So yan na nga guys, waiting tayo sa pairings ni Lolo Borga at si Tugigaraw Lines na ating white plating C na inbreed ng ating si Mandy or si Edwin Muli Lines guys. So tingnan natin guys ang kanilang gagawing pairings, kung may ilalabas pa bang maganda itong si Old Lines of Borga na ating Belgium Tornier na lahi ng kay Mike De La Cruz. So tingnan natin guys in the future. At handa na nga ang ating mga young birds para sa preparation sa ating gagawing training dito sa norte para sa North Race. Ayan, kompleto na sila guys. At good news guys, dahil napaamo na natin sila sa ating baratang kulungan, at nawa itong mga susunod na araw ay talo pa silang maging maayos sa pagronda. At kinukondisyon na nga natin sila guys upang sa ganon ay makapag-perform sila ng maayos sa ating gagawing pagte-training sa North Luzon na ating sasalihang karera. Ayan, nakita nyo naman guys at talagang mapoporma na ang ating mga young bird. Ayan guys, at nakita nyo naman at napakaganda na ng itsura ng ating mga young bird. Konting maturity pa siguro guys ay pwede na natin silang isabak sa training, dahil mga umiidad na sila ng 1 to 2 months guys ang mga ibon na to. So maganda-ganda na rin ang kanilang loft fly dito sa ating area, kaya't makakasiguro tayo na unti-unti ay nakakabisa na nila ang ating area dito sa paglo-loft fly natin sa kanila sa araw-araw. So ayan guys, at si Putol at mukhang mas gusto niya na nag-iisa, ayaw na niya ng kapares dahil siguro sa kanyang kalagayan, ano? Pero ang kanyang anak, ayan, ang anak ni Putol na si Iyan, anak yan ni Putol guys, at ni Matnog Sorsogon Slasher. Mukhang nagpapa-inbreed siya sa kanyang daddy. Ayaw niyang iwanan at nakikipaglabing-labing siya. So tingnan na lang natin guys ang mga kaganapan. Si Putol ay ini-spoil ko na lang yan, ini-enjoy ko na lang na nandyan siya. Sayang din naman, baka makapag-produce pa ng maayos. Siya nga po pala, merong nagbabalik bahay dito sa ating baratang kulungan. Ang ating mga nakasuksok dati na TUPF, mga old lines natin ito guys na nagbalik. Medyo matagal-tagal na rin na panahon ng nawala na ito sa ating baratang kulungan. Lahi nga pala ito guys ng ating Black Diamond na si Putol. Ayan, bali
kapatid niya yung nandyan na yan, pareha silang hen. So kung sino man nang naka-acquire nito sa akin dati, mag PM lang guys at nandito sa akin ang iyong ibon. Ayan, bumalik siya dito sa atin. Ito nga ang kanyang mami, si Black Diamond Putol, at ang kanyang bull siblings na nandirito rin sa ating baratang kulungan. So malaki-laki na guys ang kanilang baby, kaya mga ilang araw na lang guys ay pwede nang iwala yan. At titingnan ko lang kung siya ay tutuka ng mag-isa. Siyempre ang ating si Bad Boy Kulit na naglilimlim ang kanyang pares. So hoping na sana ay makakuha naman tayo ng kanyang kulay, no? Sana naman ay makapagpalabas siya ng kulay na ganito, ang dark chocolate na kulay ni Bad Boy Kulit. So ang kanyang partner ay malapit nang magpisa. Ayan. So nawa ay this time ay katigan naman tayo. Oops, merong sumisimple. Ay abaw, sumisimple ang ating mga pairings. God. Ayan, at nagpaparasa na talaga ang ating mga ibon, no? Ayan. Siyempre ang ating si Old Line Red ay gwapong gwapo, at malalaki na rin ang kanyang mga inakay. Parang nagpapakitang gilas si Old Line Red, at mukhang mga red din ang kanyang mga inilabas. So nawa ay ito nga na red, sa hinala ko guys ay talagang red nga itong ilalabas niya na to. At malakas ang dugo ng ating si Old Line Red, na siya naman na talagang napakagandang tingnan. Kung tayo talaga ay nahihilig sa off color red, na gustong gusto ko talagang matamasa dito sa ating baratang kulungan, na magkaroon tayo ng mga linyada na malulupit na kulay pula. So abangan na lang natin guys, 3 na ang aking napapalabas, no? Nawa ay wag na silang mawala at wag nang magkaroon ng problema. So ayan, meron naman bago incoming yan guys, at possible red nga ang mga anak ni Old Line Red at ni North and South siblings combine. Ayan, ganda-ganda ng partner ni Old Line Red. So pure breed natin yan ng Mandy Sarmiento lines guys. Ayan, kaganda-ganda. So ang ating si Edwin Muli lines guys ay medyo malalaki na rin ang kanyang mga inakay, no? At nakadalawa nga siya guys. Akala ko ay isa na ulit ang kanyang mapipisa. So abangan natin guys, nawa ay this time ay maging maganda rin ang mga pundasyon na ilalabas ng ating Edwin Muli. Ito nga ay direct na anak ng ating foundation bird. So nawa ay this time ay matira na sa atin ang mga linyadang ito, dahil talagang in demand nga ang mga ilalabas ng ating si Edwin Muli, no? This time sana mapalaki na natin sila dito at mapalipad dito sa ating baratang kulungan. So patuloy nga na nagpapares ang magnanay. Ayan, inbreed na yan guys. Si Kulit ang inakay na nag-inakay ng kanyang unang supling. Ayan, ang barakong yan, anak na red na naiteras ni Kulit, ay pumares mismo sa kanyang mami. So inbreed nga yan guys, at malalaman natin. At nag-experiment lang naman ang inyong lingkod guys sa mga inbreed. Sabi nga nila, may maganda at may disadvantages din ang pag-inbreed. So nawa ay matsyempohan natin ang advantages ng inbreed bloodlines na ating ginagawa. So heto nga po pala si Black-eyed Hawk. Abay, malalaki na rin ang kanyang mga anak guys, at sadya namang napakaganda naman ng kanyang mga anak at anulusog. So i-stop na nga natin guys ang breeding natin sa ating mga pairings itong mga season na to, sapagkat masyado ng marami ang ating mga pinapatoka. Ay abaw, nakakaubos na ng halos isang sako sa isang linggo pa lamang. So medyo masakit sa isang kagaya natin na wala pang
talagang impact ang ating mga content. Kaya wala pang masyadong tulong sa pagbili ng mga ang white na si Putol at ni Old Line Red. Ayan, medyo malaki na at talagang namamaris na rin ito. Hen nga rin nga pala ito guys. At plano ko sana na kasama ito sa ililipad natin sa norte. So ito nga po pala ang ating sikat Balogan finisher guys. Ito, mukha talagang napakalalaki na ng kanyang mga anak at ang kanyang partner na si Matnog is Laser Siblings ay sadya naman na talagang pinararami natin ang kanyang mga lahi dahil nabibilang na ang kanilang mga edad, kaya naman binibigyan natin ng halaga ang kanilang mga bloodlines dito sa ating baratang kulungan. Yan nga guys ay kapatid ng Kalbayog Clacker na ating na-vlog sa ating mga kaibigan. So inawitan natin ang kanilang red bar na ang off color na nag-clock ng Daybird sa Kalbayog, ang ating 6 lap SDR. So nawa ay pagpunyagi tayo guys, at comment kayo dyan guys kung ano ba ito, cock or hen. Mukhang ang hirap tingnan ng itsura niya dahil napakaliit lang na ibon, no? Pero Kalbayog Clacker ang lahi nito. So nawa ay magkaroon din tayo ng magkaklak ng Kalbayog o sa mga dulo ng karera sa pamamagitan ng kulay na ito. Oh yun lamang guys, ang inyong my lingkod. God. Be finest world. Always choose to be happy and be courteous to others. And let the Lord God Almighty be the center of our lives. Bye for now and God bless. Ayan.